Talagang mag-aral. Ang taong saved, ang taong ligtas, ay kailangan mag-aral. Tama? Hindi pwede na kung siya ay saved, wala na siyang gagawin pa. Mayroon pong tinatawag nurturing. Okay, nurturing. Ano ba yun? Yung pag-aaral sa Bible, nurturing. Ano po ang magiging result? Pag siya ay nag-aaral, magkakaroon po na matakain ng spiritual growth. Okay, spiritual growth. Hindi naman pwede na siya ay wala ng nurturing. So, paano siya lumago spiritually kung hindi siya nag-aaral? Kaya ulitin ko po, hindi lang si pastor ang ni-required na mag-aral. Napaling point? Lahat po tayo ay required na mag-aral. Lahat po tayo ay dapat ma-share kung ano yung mga naunawaan natin. Kaya ang kailangan, mag-aral. Alam niyo po, pag napag-aralan yung banal na salita, ay hindi kayo agad-agad makukonvince ng iba. Bakit po? Kasi alam niyo yung Word of God. Paano kung hindi niyo alam ang Word of God? Yun po ang madaling ma-convince, ma-deceive. Okay? Pero ano po ang goal natin? Maunawaan natin yung Bible. Okay? Maunawaan natin yung Bible. Kaya, kailangan natin mag-aral. At after that, magiging ministers, yung iba maging pastor, yung iba preacher, yung iba teacher, yung iba evangelist or ambassadors, servants, lahat. At marami pa. So, kailangan po, ito yung pinakauna talaga. Ang pinakauna, bago po tayo magiging servant ng ating Panginoon, bago tayo magiging minister, dapat mag-aral. Naka? So, hindi lang si pastor ha. Kaya, buti nga nag-decide kayo na mag-aral. Kasi yung iba sabihin nila, ayaw ko na mag-aral kasi matanda na. Pero magalan, ang pag-aaral na hindi naman basihan kung matanda. Ang basihan doon, yung desire mong mag-aral. Eh, sasabihin mo, bagay sa mga bata, mga kabataan ayaw mag-aral. And then, isa pang advantage, pag may edad yung nag-aaral, pag nagtuturo sila, mas may malaking advantage yun. Ngayon, since na ang tao ay nag-aaral naging workman, anong klaseng workman? A workman approved unto God. A workman approved unto God. A workman needed not to be ashamed. So, ganito po ang klase na workman dapat. A workman approved. Okay? A workman approved unto God. A workman needed not to be ashamed. Yung isang worker, minister, servant, ambassador na approve sa ating Panginoon at walang dapat ikahiya. Kung pag-uusapan ang Word of God, ang Word of truth. Di ba? Bakit hindi ka mahihiya ngayon na ipangaral? Dahil alam mo yung salita ng Panginoon. Di ba? Dahil alam mo yung salita ng Panginoon, kahit saan ka pupunta at sino yung kaharap mo, hindi ka matatakot. Dahil alam mo mismo yung Scripture. Nakuha? So, ang goal natin, paano ba ang workman na ito na maging approved unto God at walang dapat ikahiya na ipangaral ang salita ng Panginoon? Ito po yung goal natin na alamin, the how. Paano ba? So, sa pag-aaral po, mayroon pong method na dapat nating i-adapt from the Bible. So, mayroong method. Mayroon pong method na dapat nating
i-adapt from the scripture. Kaya yung last part ng 2 Timothy 2:15, rightly. Okay? Rightly dividing. The word of truth. Yan. So ito po yung method. Okay? Ito po yung method. Alam niyo po, sa pag-aaral, kung may method, sigurado ka sa sinasabi mo. Kasi, alam mo paano kung walang method, pero nag-aaral sa Bible, walang method, alanganin. Kaya mostly, maraming ministers na pag tinatanong sa Bible, nag-aalangan. Baka ganito, siguro, sa tingin ko, o sa palagay ko, mga ganun. Hindi siya sure. Ano ba ang gusto niyong klaseng pag-aaral? Yung sigurado ka o yung hindi sigurado? Mayroong minister na tinatanong, ikaw sigurado ka bang ligtas? Sagot naman ng isang ministro, hindi ko pa sure. Hindi pa ako sure kasi wala pa ako sa langit. Sasabihin ko na lang kung nasa langit na ako. Dapat ngayon pa lang, sigurado ka na. Bakit? Mayroong method. Pero hindi naman nila kasi sa ibang translation kasi, version ng Biblia, hindi nila mababasa Yan lang. Sa ibang version, wala ito. Kaya mahalaga din yung version. Okay, mahalaga ang version. So, rightly dividing the word of truth. Ano ba ito? Ito ay sa original word, orthotomeo. Orthotomeo. So, ito ay Greek word ha. Greek word sa salitang rightly dividing. Orthotomeo sa original word. Na ito po ay sa 1 Corinthians 2:13, comparing spiritual things with spiritual. Basahin natin sa 1 Corinthians 2:13. Ito po ay comparison, comparing spiritual things with spiritual. Sige, basahin natin. So may tinatawag comparing, comparison, or observing the differences. So another is orthotomeo, observing the differences, or is comparing spiritual with spiritual. Sige po. Pakibasa ang 1 Corinthians 2:13. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamagitan ng Espiritu. Ang pinagkalibanan namin ay ang katotohanan ng spiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Yan, spiritual. Sa English, sa King James. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teach, comparing spiritual Ayan. things with spiritual. Comparing spiritual things with spiritual. Ang example natin, halimbawa yung comparison na later on mapag-aralan natin. Una, the law of Moses. Law and versus natin. Law versus grace. So, yun yung sample. Pangalawang example natin, yung kingdom gospel. Kingdom gospel and then grace gospel. So yun po yung sample, spiritual. And then isa pa na pwede natin, actually marami ito ay bigyan ko lang kayo ng konting ano lang po, para maunawaan niyo po itong spiritual things with spiritual, or observing the differences na definition ng salitang orthotomeo. So, law and grace, kailangan po nating malalaman yan. Sino ba yung under the law of Moses? Anong group of believers na nailalim dyan? At alin ang group of believers na under sa grace of God? So, hindi po parehas yan. Okay? Hindi po pare-parehas na kailangan nating maunawaan. Isa pa,
ay yung tinatawag na rapture. And then second coming. Eh, hindi naman po parehas yan. So, kailangan po natin ang orthotomio or rightly dividing the word of truth. Hindi natin titignan ang Bible na parehas ang laman. Di ba? Hindi natin titignan ang Bible na ang laman isa lang. Ang dami po. Kaya kailangan natin pag-aaralan. And then, isa din natin na another example, yung Israel. Israel at saka yung Gentiles. Sa Bible kasi mayroong Israel at saka Gentiles. The Gentiles, Israel and the Gentiles. Mayroon po sa Bible. So, sino ba yung tinatawag na Israel at saka yung mga Gentiles? Dapat din natin malaman kung tayo ba Israel o tayo ay Gentile. Kung tayo ang Gentile, ibig sabihin may turo para sa Israel. Nasa Bible din yan. So, mapag-aaralan din natin. Kaya, ulitin ko po, napakahalagang pag-aralan ang Bible. Dahil pag hindi natin mapag-aralan, pwede nating maipaghahalo ang law and grace. Kung baga, isa lang yan. Kingdom gospel and grace gospel, pwedeng i-conclude na parehas lang yan. Rapture and second coming, pwedeng i-conclude na parehas lang. Israel at saka Gentiles, i-conclude na parehas lang. Bakit kaya? Hindi po inaral ang Bible rightly divided or comparing spiritual things with spiritual or observing the differences. Ano ba ang goal natin dito? Aralin natin ang Bible rightly divided. Okay? Aralin natin ang Bible rightly divided. Bakit gumamit si Apostle Paul ng term na ito? Si Apostle Paul ay gumamit siya ng term na orthotomio in line doon sa kanyang ginagawa. Ang orthotomio, another definition is cutting the straight line. Cutting. So another na-define as cutting the straight line. So mayroong guide. Okay, mayroong tinatawag guide, cutting the straight line. Nasubukan yung mag-cut ng plywood na walang kayong sinusundang line. Yung estimate lang, siguro straight na ito, sige, lagariin mo lang. Halimbawa ito, paano ito nagiging straight yung cutting? Sigurado mayroong line na sinusundan. Tama? Subukan nyo na walang line. Oh, banking. Magsisigsag yun. Kaya lahat po sa pag-aaral, dapat mayroon kang sinusundan na para yung maayos ang ating ginagawa sa pag-aaral, ganun dito. Okay? So ito po ay isang term ng mga engineer. Engineering term, yung cutting the straight line, orthotomio. And then, another word, yung diarrheo. Okay, diarrheo. Ang salitang diarrheo ay derived from the orthotomio. Ito po ay divided into parts. Kasi ito po ay division. Right? Orthotomio is rightly dividing. So, doon, diarrheo is derived doon sa orthotomio, divided into parts. Okay, divided into parts. So, sa Bible pala natin, mayroong part, may mga parte sa Bible. Okay? Divided into parts. Ayan. At isa pa na description na ginamit ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Basahin natin. Bakit siya gumagamit ng term na ito? Ano pa ang kanyang background din? Sige. 1 Corinthians 3 verse 10. Ay, kagandahan loob ng Diyos sa akin, inagot ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na kapagkatayo. Na naman ang patuloy sa iyo ng kasabi. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Alright. Sa English ay wise. Wise master builder. So, wise master builder or architect.
So si Apostle Paul, aside from using the orthotomeo engineering term, gumagamit din siya ng term bilang architect, wise master builder. So, pag sinasabing wise master builder, alam niya, expert siya sa kanyang ginagawa. At wise, ginamit pa yung word na wise. Alam naman po natin ang salitang wise. Master, maingat siya. Kumbaga, kung sa building na kanyang ginagawa ay pang matagalan na. Hindi pwedeng after 5 years, bagbagin na yung building. Hindi wise yun. Okay? So, sa pag-aaral po, bakit kailangan natin maunawaan ang ganitong klaseng illustration na ginamit ni Apostle Paul? Alam po natin sa mga architect, sa mga engineers, kahit mga kunting sa calculation, di ba? Nakita kayo ng blueprint. Yung blueprint doon, yun yung susundan ng mga builder. Yung kung ano yung computation nandoon na sa plano, di ba? Nandoon na lahat ng computation sa foundation, computed na lahat yon. Paano kung hindi nasunod yon? Bagsak yung building. Bible natin, 66 books. Dapat wag lumagpas. Pag lumagpas doon yung sobra, uninspired. Okay? Uninspired book. So originally, ang direction ng mga Gentiles ay sa lake of fire. Bakit? Without God, without Christ, no hope. Ang Israel ang concern ng Panginoon under the time pass. Basahin niyo sa Tagalog. Sa Tagalog, para maging mas lalong na-enlighten po kayo. Sige po, Ephesians 2:11 and 12 sa Tagalog. Kaya alalahanin ninyo ang dati ninyong kalalagayan. Kayo'y pinanganak ng mga Hintil at tituling. Ang tawag sa inyo ay mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinawag ng mga huli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Noong panahon niyon, iwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa Sino yung hiwalay kay Kristo? Sabi noong panahon na yun, kayo hiwalay ni Kristo. Mga Hintil, sige? At hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos noong nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa. No, nabubuhay mo na walang pag-asa? Walang Diyos. At walang Diyos. Sino po? Mga Hintil. Tayo ba ay part ng Israel? Hindi. Tayo ay mga Hintil. Kaya wala tayong dapat i-claim kung ano ang mga para sa 12 tribes of Israel under the time past. Wala kahit isang i-claim. Bakit? Unang-una, walang Diyos. Walang Kristo. Walang pag-asa. Under the time past, ang Hintil, walang karapatan na i-claim ang para sa Israel. Napansin niyo? Under the time past. Paano po yung karamihan po kasi yung sa Joshua chapter 1 verse 8 ginagamit na rin yun na yung pag-aaral doon sa salita ng Diyos para ikaw ay maging prosperous at saka Yun yung tinatawag na out of the context. Kasi ang Joshua, ibig sabihin under the time past. So under the time past, at sino ba si Joshua? Yun siya yung successor ni Moses para maging leader sa anong grupo? Sa Israel. Verse 13 to 16. Dito time pass. Pagdating dito sa part na ito, magkakahiwalay pa ba ang Israel at saka Gentile? Basa. Ephesians 2:13-16 sa King James para natin, then i-read niyo yung Tagalog. Sige. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. 15.
having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. 16. And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Alright, dito po sa Matthew, after the death of Christ, magkakahiwalay pa ba ang Israel at saka Gentiles? Hindi po, ginawang isang grupo na lang, ginawang one itong dalawang group, one human, ginawa pong one group, one human. Kailan? After the cross, under the Matthew, Israel and Gentiles na under the time pass hiwalay, under the Matthew, ano po? Pinag-isa. Pinag-isa po. Kailan pinag-isa? Before the death of Christ or after? After the death of Christ po, pinagsama ang Israel and Gentiles. Halimbawa, kung hindi namatay si Kristo, sa Israel pa rin, nakapokus. Nung namatay si Kristo, dahil inanyawan ng Israel, yung dalawang group, pinagsama na lang. Under the Matthew. Sa panahon ngayon, ang Israel at saka Gentiles, iisang group. Okay? Iisang group under sa time ngayon. So mayroong time pass. But now, dito naman tayo sa isang part ng Bible. Ephesians chapter 2, verse 7. Okay. That in the ages to come, he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. So, mayroon pong timeline ang Bible natin na kailangan nating aralin. Time past, but now, ages to come. So, pare-pares ba yung sinasabi ng Panginoon sa time past, but now, ages to come? Hindi po pare-parehas. Parehas na salita ng Panginoon, pero magkakaibang time. Okay? So, babalik tayo dito sa time past. Nung dumating ang ating Panginoon, siyempre, bago pa siya namatay, nung nandito po siya, ang kanyang concern na dapat mailigtas ay ang bayang Israel. Kasi, ang mga hintel nagiging part sa bahagi lamang ng programa ng Panginoon after sa kanyang kamatayan. Pero bago siya namatay, ang kanyang mission ang bayang Israel. Basahin natin sa Matthew 1:21. Okay. Matthew 1:21. And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his Alright. people from their sins. So, sino ang kanyang bayan na ililigtas ng Panginoon? Sino yung bayan na yon? Yung mga Israel. Kasi ang Gentiles, hindi naging bayan ng Panginoon bago siya namatay. Ang bayan ng Panginoon ay ang bayang Israel. Kaya nung dumating si Jesus Christ, ang purpose talaga ay maghari sa Israel. Mayroong program na Matthew, di ba? Israel and Gentiles pinagsama. Ibig sabihin, ang pangkalahatan nandito. Wala doon.